Bangsa Women Podcast. Assalamualaikum, Bangsamoro. Kumusta? Kaya pa ba? Dahil election season na naman. Hindi lang basta national election o local election, kundi ang kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Election. Bilang background, sa darating na September 14, 2026, gaganapin ang makasaysayang Bangsamoro Parliamentary Election. Ito ay first time na gaganapin dito sa Bangsamoro homeland. Ito ay nagmula sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o mas kilala bilang CAB, na nilagdaan ng GPH at ng MILF noong March 27, 2014. Ito ang patuloy na Bangsamoro struggle. Kaya handog namin ang programa ng Bangsa Reels, Real Talk, Real Stories. Ito ay binuo ng Bangsa Women, grupo ng mga kababaihan na nais iparinig ang kwentong Bangsamoro. Ako, ang inyong host, Hanan Arab. Ito po ay in partnership with the United Bangsamoro Justice Party with its party president, Alhaj Murad Ibrahim. Also, in collaboration with the Bangsamoro Multimedia Network o BMN Incorporated. Ang dami na namang posters, tarpaulins at campaign jingles na kaliwat kanan nating naririnig. Pero, let's ask the real question. Who's real? Sino ang totoong bumuboses para sa Bangsamoro? Dahil alaman natin na sa pagpili ng leader, hindi lang dapat sino ang sikat, hindi lang sino ang trending sa dami ng tarpaulin, kundi sino ang may prinsipyo at pusong handang magsilbi. Kaya Bangsamoro people, kunin nyo ang inyong mga papel at ballpen, manood at makinig at sabay-sabay tayong makipagtsikahan at kwentuhan kasama ang mga kandidato para sa paparating na Bangsamoro Parliamentary Election. Again, welcome sa ating programang Bangsa Reel, Real Talk, Real Stories, kung saan real ang usapan, real ang kwento. Dito sa Bangsa Reels, real na real. Sa bawat episode, makakasama natin ang mga inspiring parliamentary candidates. Pag-uusapan natin ang kanilang journey, ang mga challenges na nalalampasan nila, ang mga taong nagbigay inspirasyon sa kanila at ang mga dahilan kung bakit pinili nila tahakin ang landas ng public service. May 3 segment tayo dito sa ating programa, kung saan sa unang bahagi bilang panimula ay magtatanong tayo, tatalakay sa mga seryosong usapan. Pangalawa ay ang tinatawag naming For the Real Cards. May 3 katangian ng tanong na ito. Una, Real Story Card. Pangalawa, Real Talk Card at ang Real Vision Card. Ang panghuli naman natin ay ang tinatawag nating Fast Talk segment o Rapid Reels, kung saan mabilis ang sagot. Kaya naman mga kabangsamoro, ang tanong, may political party ka na ba? Ready na ba tayong i-real talk ang ating first guest dito sa ating Bangsa Reels? Para sa ating unang guest, para sa kalaman ng lahat, siya ang founding chair ng JTO o Jumiatul Tilmizat Organization. Current chairman of the boards of directors of Ittihadun Nisa Foundation Incorporated o mas kilala bilang Info. Former LGU administrator ng municipality ng Matanog. Also, she manages operations sa isang markets na may pangalang Ubay bin Kaab, a volunteer of WAMI organizations na nagfo-focus sa pagpapagawa ng mga masjids. May ungaya sa mga widows at orphans, a nurse, a mother, a wife, at of course, ang ating party nominee sa ilalim ng partidong United Bangsamoro Justice Party o UBJP, ang aming kaka, Ma'am Shaima Agasor. Assalamualaikum, ma'am. Bago po tayo mag-start po dito sa ating real kwentuhan o real usapan, maaari po tayong bumati sa ating mga tagapanood. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat po, ma'am. As alam po natin na itong programa namin o natin ay nakafocus po ito para mas makilala po kayo at malaman po namin kung ano po yung mga contributions at aspirations niyo po dito sa Bangsamoro. Kaya unang tanong po namin sa inyo, sino si Ma'am Shaima Agasor? Saan nagmula? Pwede mo po bang ikwento sa amin ang kasaysayan ng iyong buhay? Okay, to tell a little background, I was raised in Matanog, Maguindanao del Norte, and I was raised by my father, the late Sheikh Ismail Agasor, which product of Al-Azhar, Cairo, Egypt, Al-Azhar University. And he was a legendary leader of the Moro Islamic Liberation Front and a judge in Sharia. And he was raised two sons, being an alim now. And Alhamdulillah, our family, 4 siblings, is just 2 courses for our family. Nurse and ulama. 4 lang po kami. And then, ako yung panganay. So, I learned and I experienced. I've learned a lot and I learned the weight of the conflict because namulat ako sa kasaysayan ng ating natahak ng ating mga parents sa pamumuno ng Moro Islamic Liberation Front. In fact, my father was ignite me the footage when he was in battlefield. And nung unang panahon pa, nung year 2000, ako po ay isang student nurse. And nag-aral po ako sa NDU. And then, nauna na po akong maka-experience ng suture while hindi pa ako naka-suture sa hospital. Pero nagtingin lang ako sa isang video na maliit. Then, yun na ang ginawa namin sa field para magtahi ng mga sugat ng ating mga mujahidin. And that year is, I am in 2nd year College of Nursing. Alhamdulillah. Yan po, no. Ating narinig na namulat na si Ma'am dito sa tinatawag nating Bangsamoro struggle. Bilang follow-up question po, paano po sa paraan na namulat ka bilang kababaihang Bangsamoro? High school pa ako noon. Ako ay isang aktivista na Bangsamoro Women. Now, bilang isang kababaihang nominee ng UBJP, high school pa lang dahil bata pa po ako, ang aking nanay ay singer of jihad kung saan ako ay sinasama para ititrain na mag-awit sa mga kalakalan o mga gatherings ng ating mga mujahidat. Tinatawag nilang Social Welfare Committee or SWC. So nagsising yung nanay ko while maliit pa ako. So tinuturo sa amin yung paano yung pag-aawit ng mga, which is ito na yung mga awit na gina-improve ngayon. Yeah, na ang mga parents ko po ay singer ng jihad, pababati sa Quran in Maguindanon dialect. So kumbaga namulat talaga ako sa kung ano yung ginagawa natin. So mga palulukasan tanong kumbaga para sa mga Maguindanao natin na mga viewers, no? So na-feel ko at nakita ko kung ano yung ginagawa nila. At kaya ako bilang isang babaeng UBJP nominee ay karapat dapat na aking i-share kung ano yung naging experience natin sa datos ng pagnanais ng Moro Islamic Liberation Front para sa kabuuan ng struggle na ito at kung ano tayo sa hinaharap sa generation as a whole. Ayun po, no. Narinig na po natin yung kanyang experience, again, ng mas deeper level. Ito naman pong tanong namin.
Ano naman po ang nagtulak sa iyo base po sa inyong mga naging karanasan para tanggapin ang pagiging party nominee ng UBJP? Base sa karanasan po, dahil ako isang aktivista din ng Bangsamoro Women, ako po ay na-experience sa pag-organize ng ating mga youth, no, sa women organization. Simula high school, ako po ay isang president na ng Muslim Women Youth Organization. Nung college na po ako, halos lahat ng organization ng women sa NDU or Notre Dame University ay kung hindi man ako vice chairman, vice president, secretary, doon lang yung mga position ko kasi napaka-active ko. Halos ayaw kong mag-duty, no? Being a student nurse. Ayaw kong mag-duty sa hospital dahil mas ginusto ko na magdawa sa ating mga sister. Hanggang sa maipatayo po namin yung kauna-unahang the only women organization sa NDU, yun nga yung Jumiato Tilmizat organization. And in fact, we were entrusted as one of the head of the organization ng leading ng women na ang Itihad Nisa. So yun po ang nagtulak sa akin kung bakit ko inaccept itong nominee ng pagka UBJP nominee. Sorry po. Kasunod po ng aming tanong, ano ang iyong pangarap para sa Bangsamoro community kung ikaw ay napabilang na sa Bangsamoro Parliament? Well, marami po tayong pangarap. Para sa akin, ang una-unang mandato na gusto kong i-program is yung master leasing ng programming based on the yung assistance for the orphans and widows. Yung in-house orphanage center natin dahil wala masyadong nakatutok. Yung in-house natin for the widows. Yung care natin sa widows, no? And children. Kasi bakit hanggang ngayon nandito tayo sa struggle? Maraming naulila. Maraming namatay ang mga asawa, yung mga mujahidin natin, yung mga veterans natin. So, tutukan natin bilang isang kababaihang nominee, ang ating dapat iprograma sa linya po natin ay yung mandatos doon sa nakatutok doon sa mga naulila na mga bata, which is sacred and noble na dapat nating pagtuunan ng pansin. So yun po ang ating dadalhin na kauna-unahang program. Sa puntong ito, para po sa ating panghuling question sa ating first segment, ano po ba ang mga ninanais mong ipatupad na mga bills na nakaangkla sa prinsipyo ng UBJP? Gaya ng sinabi ko kanina, dapat nating pagtuunan siguro yung special assistance program for orphans. From free education with allowances from basic to higher education. So, kumbaga, free assistance for orphans with education and medical assistance. Pangalawa po siguro ay yung BARM regulatory program for orphanage centers. Kumbaga, yung establishment ng mga orphanage centers. Lalo na pag Ramadan, kailangan natin pagtuunan ng pansin. Dahil isa yun sa hak ng ating mga naulila na mga bata ng Bangsamoro. Kung saan ang kanilang mga tatay ay mga mujahidin, nakipagbakbakan, nakipaglaban sa layunin ng ating Moro Islamic Liberation Front na para sa kapakanan ng Bangsamoro. So dapat nating pagbigyan ng pansin yung hindi natin nabibigyan ng pansin. So bilang isang babaeng UBJP nominee, ang aking prioridad po ay sa mga taking care of the children, especially for the orphans and widows of the Bangsamoro. Ayun po, no, ating narinig ang karanasan at ang mga adikain po ni Ma'am Shaima Agasor para po sa ating Bangsamoro people. At doon din po nagtatapos ang ating first segment. Kaya po tayo ay sa puntong ito ay magkukontinue na po tayo sa ating tinatawag na For the Real Cards. Ang For the Real Cards na ito ay hinanda po namin for light questions. Ito po ay sometimes personal questions, leadership questions. Depende po sa anong mabubunot ng ating guest. At
siya po ay pipili ng 3 lamang. Opo. Ito po ay surprise questions. Oh. Dahil ito po ay real talk, real stories. Let's start po, magpili po kayo. Bismillah. Babasahin ko po yung unang tanong. What kind of leader do you never want to become? Parang makayak ako man ito. Actually, I don't want two-faced people because we account to Allah subhanahu wa ta'ala. So the best thing that we could share for this one is principle. That's why I have been in the party being a candidate nominee of United Bangsamoro Justice Party because we want to correct the injustices. That's why it is a genuine principle party. So yun po, I don't want two-faces people because Allah subhanahu wa ta'ala account us even in dunya, but in akhirah is the best final destination. Para po sa ating pangalawang tanong. Kung may unlimited time at resources ka, ano ang gagawin mo? Well, sa akin, gusto ko lang i-share yung background ko po. Dahil isa po ako sa isang nag-connect dun sa World Coalition for Women Coalition for Quds in Palestine. No? Even in global dun sa Istanbul, Turkey. Doon sa question natin, ma'am, kumbaga, nagpunta kami doon ng voluntarily. At ang nag-connect sa world is ang Etihad Nisa Foundation, United Women Professionals Organization, na kung saan nagpunta po kami, nagsusolicit kami, nagpunta kami doon ng sariling expenses. And one of the challenges is wala kaming pang-mobilization, kulang yung finance namin. So, kung may financial assistance po na magagamit natin, ay marami tayong magagawa at marami pa tayong matutulungan in support sa ating party na para sa lahat, hindi para sa grupo lamang o pang sariling interes. So, kailangan natin yun ng financial capability in doing such a way for your noble cause. At para po sa ating panghuling tanong, dito po sa ating second segment, ano ang pinaka-proud moment mo bilang isang tao? Kung ating iangkla sa ngayon na pangyayari, ang pinaka-proud moment ko siguro is mapabilang sa nominee ng UBJP. Sapagkat alam ko po na ako ay number 40, pero it's an honor sa karami-ramihan ng Bangsamoro women ay tayo po ay napansin ng ating mga parents sa pamunuan ng leadership ng Moro Islamic Liberation Front. Siguro nakita yung ating personality, kung ano yung track record natin sa Bangsamoro women, kung ano yung personality natin based dun sa ating siblings, kung saan tayo nagmula, at siguro na rin kung ano yung nakabase dun sa mga natapos nating ginawa. At bilang isang women, siguro masasabi nating women lead, masasabi ko din pong tayo po ay dapat maging isang modelo sa ating mga anak. Kung saan dunya akhira, ating pong disiplinahin ng ating mga anak na alam nila yung dunya akhira na education. Sapagkat yun naman ang importante. Kasi kung dunya lang, doktor, nurse, dapat marunong magbasa ng Quran. Doktor ka pa, marunong ka pa magbasa ng Quran. Dahil mamatay tayo po, ay doon din tayo paparating. Hindi yung kurso mo dito sa dunya. So dapat, learn the basic, learn what is your mission, vision in this dunya in order for you to enter the Jannah.
Inshallah. Ayun, maraming salamat, ma'am. Ayun, ating narinig ang karanasan ng kanyang aspirations and on a deeper level, narinig na din natin yung patungkol pa sa kanyang pamilya. Dito naman tayo sa ating pangatlong segment o tinatawag namin na Rapid Reels. Dito, ma'am, no, fasten your seatbelt kasi mabilis ang sagot ito. Simulan po natin agad. Coffee or sleep? Coffee. Morning person or night person? Morning person. Plan or spontaneous? Plan. Leader or team player? Leader. Online or face-to-face? Face to face. Your current mood in one word? Happy. If you could have one superpower for public service, what would it be? Nawala ko. One thing na lagi mong dala with you. Cellphone. One thing that instantly makes you smile. Picture. One word for the Bangsamoro you hope to see in the future. A peaceful and progressive Bangsamoro. At dahil napakinggan na po natin ang kasaysayan ng buhay ng isa sa mga kandidato sa ilalim ng UBGP, ang si Ma'am Shaima Agasor, itong punto po ay nais po naming marinig mula po rin kay Ma'am Shaima kung ano po ang kanyang mensahe para po sa Bangsamoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para po sa ating madlang Bangsamoro people, ang masasabi ko lang po is this is the first ever historic Bangsamoro Parliament election. So, hindi lang po ito bastang party. This is the continuation of the struggle, jihad, decades of oppression, decades of conflict between the government of the Republic of the Philippines with the Moro Islamic Liberation Front leadership. Now, ngayong darating na September 14, 2026, sa darating na po na halalan, ating pong isa-isip na from bullets to ballot. May timbakata no, sa nugat at timpo. So we will now bring the armed struggle from ballot. So ang masasabi ko lang is dito na po tayo sa pinaka genuine and principled party, UBJP. Wala na pong iba. Dahil para po sa lahat ito ng party. Ito po ay, ang kapital po natin dito ay ang jihad kung saan buhay po ang nakasalalay dito. So ito po ay hindi para sa kaninong grupo, kundi para sa atin. At sino po ba, ang tanong natin, sino po ba ang nakikipag-negosasyon sa ating gobyerno sa Pilipinas? Walang iba, kundi ang Moro Islamic Liberation Front. Kaya po nasasabi ng ilan, kung walang BARM, walang MILF, sapagkat sila po ang nag-lead sa atin. Hindi ito election ng mga local chief executives. Hindi ito election ng ating Philippine. But this is a unique election for the Bangsamoro people. So we must have to bring the legacy to continue what is for the deserved Bangsamoro people. Shukran. Once again, that was Ma'am Shaima Agasor, Women Party nominee under the United Bangsamoro Justice Party o UBJP. Ayan, parang ang bilis ng oras, no? Maraming salamat sa pagsama dito sa Bangsaril Real Talk, Real Stories. Sana kahit papano mas nakilala natin ang ating guest not just as candidate but as a woman with a story, a purpose, and a heart for service. At kung may isang bagay man kaming gustong iwan sa inyo, ito yon. Let's protect the gains of peace that we've really worked so hard for. And every conversation brings us one step closer to making informed choices. Lamang ang may alam.
Kung nag-enjoy kayo sa episode na ito, don't keep it to yourself. I-share mo sa family, friends, at sa mga gusto ring makinig ng real stories from real women leaders. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, ingat palagi, stay inspired, at tandaan kung saan real ang usapan, real ang kwento. Dito sa Bangsa Reels, real na real. Again, we are very much grateful in collaboration with the United Bangsamoro Justice Party, with the party president, chairman of the MILF, Alhaj Murad Ibrahim, and also with the Bangsamoro Media Network or BMN Incorporated. Again, this is your host, Hanan Arab, ang inyong Career Talk saying, Chika responsibly, vote responsibly. See you on the next episode. Bangsa Women Podcast.